Salina, umayos ka ha? Paninermo ni Desiree sa anak. Ang hirap-hirap kumita ng pera tapos sasabihin mo lang na magdadrop ka sa school? Okay ka lang? Hindi siguro siya manggagalaiti ng ganoon kung sa pampublikong paaralan nag-aaral si Selena. Abay halos umiyak na siya ng dugo para makapasok lamang ito sa isang dekalibreng eskwelahan. Ayoko na ron mama, pagmamaktol ng dalagita. 16 years old na si Selena, senior high school na. Mula noong mag-junior high ito, ay ipinasok na ito ni Desiree sa private school. Ngayon pa talaga ito nag-inarte. At bakit? Pwede bang basta ayaw mo na lang? Sabihin mo nga, may nambubuli ba sa'yo ron? Ano, dahil ba napagkakamalan na naman tayong magkapatid? Kung yun lang, ang uay mo na ha. Pasalamat ka nga na papagkamalan akong kapatid mo, hindi yaya. Madalas na napagchichismisan si Desiree kahit saan sila mapadpad. Masyado raw siyang maagang kumirengking. Ngunit hindi naman alam ng mga ito ang totoo. At siya, bilang hindi siya mahilig pumatol sa mga chismosang pangit, ay hinahayaan na lang niya ang mga ito. Manigas sa mga ito sa kakachismis. Hindi niya anak si Selena. 32 years old lang siya, no? Single siya. Fresh pa rin naman kahit laging pagod. At higit sa lahat, virgin. Wala siyang oras para makipagrelasyon. Sa totoo lang, masyado siyang abala sa pagpapalaki kay Selena para atupagin ang love life niya. Hindi ma. Nakalabing sagot ni Selena. Pwes, ano yun? Inis na tanong ni Desiree. Basta, ayoko na ron. Patuloy ni Selena. Sa kalagitnaan talaga ng school year, Selena. Diyos ko naman, anak. Ani Desiree. Malapit na siyang maloka. Puyat na siya at lahat-lahat, tapos para pa siyang may kindergarten na anak na ayaw pumasok sa eskwela. Mabuti pa nung kinder ka, ang sipag-sipag mong pumasok sa school. Patuloy ni Desiree sa paninermon. Pumasok ka ngayon kung ayaw mong mamatay ako ng maaga sa konsumisyon. Ang isa't isa lang ang meron tayong dalawa. Kapag nawala ako, paano ka na? Mama! Saway sa kanya ni Selena. Kaya please lang anak, pumasok ka na. Padabog na kinuha ni Selena ang school bag at nagmarcha palabas ng bahay. Isang freelance virtual assistant si Desiree. At meron siyang kliyente mula hapon hanggang umaga. Wala pa siyang tulog, pagkatapos ay ganoon pang ipapaalmusal sa kanya ni Selena. Pero kailangan kong malaman kung anong problema ng isang yun. Ani sa sarili pagkaalis ng dalagita. Inayos niya ang sarili bago sumunod kay Selena sa eskwelahan. Ayaw mong sabihin sa akin Pwes, ako na lang mag-iimbestiga. Sabi pa niya habang pumapara ng tricycle. Medyo hilo na siya sa antok pero wala siyang pakialam. Para siyang timang na nagbalot pa ng scarf sa ulo at nagsuot ng oversized na shades para sa kanyang disguise. Ewan niya ba kung nakatulong yon o mas lalo lang siyang nagpapahalata. Agaw atensyon tuloy siya sa mga nakakasalubong. Basta, kailangan kong malaman kung anong problema ni Selena. Aniya sa sarili. Hindi niya alam kung nasa ng classroom ni Selena, kaya naghanap pa siya pagdating sa eskwelahan nito. Sa laki ng eskwelahang yon ay hingal kabayo siya bago niya natunto ng dalaga. Hayon at nakita niya ito nakikipag-away sa kaklaseng lalaki. Hawak pa ni Selena ang kwelyo ng kaklase. Akala ko pa naman ay siyang binubuli. Napapalatak si Desiree habang nakamasid sa anak. Pero mali ba naman niya kung anong ginawa ng kaklase nito para magalit ng ganoon si Selena? Mabait ang batang yon. Kaya syempre may rason. Palaban si Selena, pero hindi naman ito basta-basta makikipag-away ng walang dahilan. She raised Selena the right way. Hindi niya ito pinalaking bully. Ang sabi lang niya, kapag nasa tama ito, wag na wag itong mahihiyang lumaban. Kailangan niyang palakihing matapang si Selena dahil wala silang lalaking maaasahan. Hindi niya alam kung sino ang tatay ni Selena. Namatay ang tunay nitong ina nang hindi man lang binabanggit kahit ang pangalan ng ama ng bata. Sa principal's office nagtungo si Desiree para i-report ang insidente at para makausap niya ang mga bata. Gulat na gulat si Selena nang makita siya roon. Maaari niyo bang sabihin sa amin kung anong nangyari? Tanong ng principal sa dalawa. Si Desiree ay nakaupo lang doon at nakikinig. Mukhang swail ang binatilyong kinwelyohan ni Selena. Paismid-ismid lang ang walang ya. I didn't do anything to her. Bigla na lang siyang nagagalit. Anang binatilyo.
Miss Santiago, totoo ba yon? Baling ng principal kay Selena. Hinatid niya po ako. Giit naman ni Selena. It's not intentional. Bale walang sagot ng binatilyo. Mr. Lucas, we're waiting for your guardian. Anang principal sa binatilyo. What? Agad na kumunot ang noon ng binatilyo. Noon lang ito tila nagkaroon ng pakialam. So takot pala siya sa guardian niya. Sa isip-isip ni Desiree. I'm sure na hindi lang ito ang unang insidente, Mrs. Claro. Singit na niya sa usapan. My daughter is considering dropping out of school. Kung hindi pa ako nagpunta rito para personal na mamalas ang nangyayari, hindi niyo malalaman ang problema niya. May karapatan naman siguro siyang magsalita ng ganoon. Nagbabayad siya ng malaki sa eskwelahan na yon para matuto at mapangalagaan ng anak niya. I'm really sorry about that, Mrs. Santiago. We will look into it. Mag-iimbestiga kami. Pag-a-apologize ng principal. Naisa na niya itong itama. Hindi siya Mrs. Kahit kailan ay hindi pa siya nagkapakasal. Ngunit hinayaan na lang niya para wala ng follow-up question at para iwas na rin sa taas ng kilay. Madalas niya yung natatanggap kapag sinasabi niyang hindi siya kasal at walang ama si Selena. Pero sa paglipas ng panahon ay natutunan na rin niyang mawala ng pakialam sa kung ano ang tingin ng ibang tao sa kanya. Ay dapat lang po. Imbes ay sabi niya sa principal. Kapag ganyan gusto nang mag-drop out ni Selena, iba na yun. May problema talaga. Sa tingin niya ay mag-a-apologize pa ulit ang principal nang biglang may kumatok. Maya-maya pa ay may isang anghel, lalaki na pumasok sa principal's office. Kapansin-pansin ang maamo nitong muka. Makakapal na kilay at pilik mata, pero mukha pa rin good boy. Ang gwapo niya. Mr. Fernando! Tila excited na bati ng principal sa bagong dating. Mukhang tipo ata ang gwapong anghel na dumating. Good morning po, Mrs. Claro. Ganting bati ni Mr. Fernando sa principal. Good morning too. Mabuti po at nakarating kayo agad. Yes, Mrs. Claro. Mabuti at nasa office lang ako nang nag-text kayo. Ano po bang nangyari? May ginawa po ba si Klein? I didn't do anything. Depensa ng binatilyong Klein pala ang pangalan. Pinatid niya ang anak ko. Singit na ni Desiree. Nakatingin siya kay Mr. Fernando. Pogi ito at mukhang mabait pero hindi siya affected. Hindi siya nito madadaan sa kakisigan. Mukhang hindi ito ang unang beses na nabuli ng batang tong anak ko dahil gusto nang mag-drop out ng anak ko. Tuloy-tuloy niyang wika. Pinukol ng masamang tingin ni Mr. Goodboy si Klein. Is that true, Klein? Tanong nito sa binatilyo. Kung gusto niya mag-drop out, hindi ko kasalanan yun. Ako na nga ang sinaktan, ako pa may kasalanan ngayon. Ani Klein. Ikaw ang nauna. Depensa naman ni Selena na may kasama pang irap. Pakiramdam ni Desiree ay sasabog na ang ulo niya. Marahil ay dahil na rin sa puyat. Tapos, ini-stress pa siya ng mga batang to. Can we sit down and talk about it calmly? Tanong ni Mr. Goodboy sa dalawang bata. Agad na nanahimik ang dalawa. Naupo sa tabi niya si Mr. Goodboy at ang bango-bango nito. Muntik niya makalimutan na dapat ay mukhang galit siya at hindi magpapauto rito. So, anong problema? Tell us. Mas kalmado ng tanong ni Desiree sa dalawa. Hindi ko po alam sa isang yan. Nangahaba ang ngusong sagot naman ni Selena habang nakatingin kay Mr. Goodboy. Yang anak niyo ang tanongin niyo. Dugtong pa nito. He's not my father. Sabi naman ni Klein na parang importante yon. Klein, ano bang problema? Tanong ni Mr. Fernando. I'm not doing anything. Kung nadadapa man siya, kasalanan niya yon dahil lang pa siya. Pabalang na sagot ni Klein. Klein, ano bang sagot yan? Please be a gentleman. Hindi kita tinuruan na maging ganyan sa kapwa, lalo na sa mga babae. Sa inis ay nagsalita si Selena. Imposible naman kasing hindi niya sinasadyang tapunan ng ketchup ang upuan ko o dikitan ako ng kung ano-ano sa likod ko, sir. Giit ni Selena at pinukol ng masamang tingin si Klein. Imposible ring hindi niya sinasadyang itago ang mga gamit ko para hindi ako makauwi on time. Bakit? Sigurado ka mga ako nagtago? Paano kung na-misplace mo lang? Ang problema sa'yo, masyado ka mapagbintang. Pikon ka pa.
Konting biro lang, galit agad. Katwiran naman ni Klein. Aayusin niyo ba ang problema o masususpend kayo pareho? Tanong ng principal sa dalawang bata. Walang sumasagot sa mga ito. Pareho lang na huminga ng malalim na parang ang hirap-hirap ng hinihingi ng principal sa mga to. Klein, stop being petty and apologize. Utos ni Mr. Goodboy sa binatilyong sutil. Ganun lang? Inis na tanong ni Desiree kay Mr. Goodboy. Pasensya na, pero may gusto ba kayong gawin ni Klein para mapatawad niyo siya? Hindi naman mukhang galit si Mr. Goodboy. Baka kailangan mag-community service niyang alaga niyo para madisiplina. Suwestyon niya. Ayaw naman niyang diretsahin ng lalaki na hindi nito dinidisiplina ang alaga nito kaya ganoon. Can I just apologize to end this? Masama ang mukhang tanong ni Klein. Cute sana ang binatilyo pero napakasutin. No, hindi sapat ng apologize lang. Singit naman ni Selena. Nais palakpakan ni Desiree ang anak. Good job, bebe. Sa isip-isip niya. Mabuti na lamang at naturuan niya itong ipaglaban ng sarili. Marahil ay inis na inis lang ito kay Klein, kaya gusto nang mag-drop out dahil kung tutuusin, nakikita naman niya itong lumalaban. Pero may mga tao nga sigurong kapag napapagod ng lumaban ay sumusuko na lang. Ganon din naman siya minsan. Isa pa, nakaka-stress na nga ang pag-aaral, ay may mang-iinis pa rito sa eskwelahan. Kapag weekend ay kailangan mong tumulong sa community namin para magbago yung ugali mo. Sabi pa ni Selena. That's too much. Reklamo agad ni Klein. Is that okay with you, Mr. Fernando? Imbes ay tanong ng principal kay Mr. Goodboy. Well, if that would refrain Klein from being suspended, then yes. Walang kaabog-abog na sabi ni Mr. Goodboy. Siyempre ay umalma na naman si Klein, pero wala na itong nagawa pa. Sasamahan kita sa community service, huwag kang mag-alala. Pampalubag loob ni Mr. Goodboy kay Klein. Hindi nagtagal ay natapos na ang meeting. Isang buwan na kailangan mag-community service ni Klein sa barangay ni Desiree, at kapag hindi yun ginawa ng binatilyo ay masususpend talaga ito. Babantayan na rin ito ng mga teachers at ng principal kapag may ginawa pa ito kay Selena. Bakit nagpunta ka pa rito? Dapat natulog ka na lang. Ani Selena sa kanya paglabas nila mula sa principal's office. Abay kung hindi ako nagpunta rito, matatapos ba ang problema mo sa Klein na yon? Aniya saka inirapan si Selena. Baka isipin nila nagsumbong ako sa'yo. Nag-aalala ang sabi ng dalagita. Mas maiki pa nga kung nagsumbong ka na lang, kaso sinasarili mo ang problema mo. Alam mo namang mama mo ko at handa akong makinig sa'yo. Ani Desiree. Basta kapag may ginawa pa sa'yo yung Klein na yan, magsabi ka agad sa akin o sa mga teachers nyo. Wag na wag mo nang iisiping mag-drop out dahil naloloka ako sa'yo. Sorry mama. Guilty na wika ng anak niya. Kinurot niya ang pisngi ni Selena at saka ngumiti. Hay, ang laki-laki na ng anak niya. O paano? Uuwi na ako. See you later. Tumango si Selena at siya naman ay naglakad na palabas ng eskwelahan. Malapit na siya sa gate nang may sasakyang huminto sa kanyang tabi. Hatid na kita, ma'am. Si Mr. Goodboy yun. Ngiting-ngiti ito na parang hindi magkaaway ang mga alaga nila. Hindi na, may tricycle naman sa labas. Tanggi niya. Gusto sana niya itong taasan ng kilay, ngunit naisip niyang hindi naman ito dapat sungitan. Una, hindi naman ito tinolerate si Klein. Pumapayag pa nga ito na parusahan ng binatilyo. Yun ba talaga? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Nagawapuhan ka lang eh. Gusto ko na rin kasi sanang malaman kung saan ko ihahatid si Klein sa weekend. Imbes ay wika ng lalaki. Sa bagay, aniya. Sige na nga. Habang nasa biyahe ay nagpakilala si Mr. Goodboy. My name is Rafael Fernando. Desiree Santiago. Pagpapakilala niya rin sa sarili. Pasensya na kayong mag-ina kay Klein. Ganyan na yata talaga kapag nasa puberty stage tapos walang magulang. Napalingon siya dito. Where are his parents? Curious na tanong ni Desiree kay Rafael habang abala ito sa pagmamaneho. Namatay sa aksidente ang mga magulang niya last year. Pamangkin mo siya?
Umiling ito. We're not blood related. Anak siya ng best friend ko. Mabait na bata naman niyang si Klein. Saksi ako ron dahil nakita ko siyang lumaki. Nagbago lang talaga siya nung mamatay ang mga magulang niya. Anak siya ng best friend mo? Kung ganoon, bakit ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Nasaan na family ng parents niya? Nasa abroad ng pamilya ng best friend ko at ayaw ni Klein doon. Sa pamilya naman ng mami ni Klein, matandaan ang mga lolo't lola niya, may mga sakit pa. Nangako rin ako sa deathbed ng kaibigan ko na kukupkupin at aalagaan ko si Klein. Kaya ito, I'm trying my best to be his father, kuya at best friend na rin maybe. Napatango na lamang si Desiree. Problematic pala ang buhay ni Klein kaya ganoon, pero hindi pa rin lisensya yon para mambuli ito ng kaklase at babae pa. Pagliko sa kanan, bahay na namin. Aniya kay Rafael. Bago siya bumaba ng sasakyan ay nagpasalamat siya sa lalaki. We will see you this weekend, Desiree. Sabi naman ni Rafael. Ewan niya kung bakit tila na-excite siya sa sinabi nito. Ngunit hindi siya nagpahalata. Tumango lang siya. Salamat ulit. Ingat. Nang dumating ang araw ng community service ni Klein ay panay ang punas sa kanya ng anak niya. Mama, nagagaon ka ba? Bakit ang tagal-tagal mo? Tanong ni Selena habang kumakatok sa pinto ng silid ni Desiree. Ano ba yun? Inis na tanong ni Desiree. Ang tagal-tagal mo, parating na si Klein. Mukhang natataranta rin ang anak niya. Hindi pa niya naaayos ang kanyang kilay. Inis na tumayo si Desiree at binuksan ang pinto. Ano naman kung parating na sila? Tanong niya sa anak. Napatitig ito saglit sa mukha niya. Oh, bakit ka naka-makeup? Kaya naman pala ang tagal-tagal mo. Kunot ang noong tanong ni Selena sa kanya. Hindi niya mawari kung nangaasar ba ito o nagtataka. Bakit ba? Gusto niyang mag-ayos para naman hindi siya mukhang puyat. Makeup ka dyan. Naghilamos lang ako at nagpulbo. Palusot niya. Halata nga ba? No makeup look na nga ang ginawa niya. May lip tint ka, Ma. May pinagpapagandahan ka yata. Pinagpapagandahan ka riyan. Hindi yan lip tint, lip balm yan. Dahil nagbibitak-bitak ang labi ko. Patuloy niya sa pagpapalusot. Bakit pa lahat ay napapansin ito? Hindi nga niya pinansin na bago ang suot nitong t-shirt at nag-effort pa itong magtilintas ng buhok. In fairness, ang ganda nilang mag-ina. Tara na, Ma. Imbes ay pagmamadali nito sa kanya. Ito na. Inis niyang wika saka nagpahila sa anak pababa ng hagdan. Pasimple niyang sinipat ng bahay nila. Malinis naman. Abay dapat lang dahil naglinis siya kahapon. Wala pa nga siyang tulog dahil sa trabaho pero keper lang. Naniniwala naman siyang mukha siyang fresh dahil sa kanyang no makeup look. Hindi nagtagal ay nakarinig na ng pagbusina si Desiree sa labas ng bahay. Sige na, labasin mo na si Klein. Anya kay Selena. Ikaw, Ma, hindi ka lalabas ng bahay? Susunod ako. Aniya. Pagkaalis nito ay mabilis na nag-spray ng pabango si Desiree bago lumabas ng bahay. Good morning. Nakangiting bati ni Rafael paglabas niya. Tinanguan lang niya ito. Ay wow, kunwari pa. Aniya sa isip. Sasamahan ni Selena si Klein sa barangay hall. Doon niya malalaman kung anong klaseng community service ang gagawin niya. Imbes ay sabi niya kay Rafael. Do I have to accompany him? Pwede mo na akong iwan dito, Tito. Ani Klein kay Rafael. Okay, but I don't want you to cause any trouble again. I won't. Kung gusto mong hintayin si Klein, pwede ka naman magstay dito. Singit ni Desiree. Nakakahiya nga naman kung may makakakita na binabantayan mo siya sa community service. Para-paraan, Desiree. Anang kanyang isip. Sige, ganun na lang. Ani Rafael. Binalingan ito si Selena kapag kuwan. Ikaw nang bahala rin kay Klein, Selena. I'm not a baby. Kunot ang noong pag-alma ni Klein. Mas immature ka pa sa baby sa totoo lang. Ani Selena sa kahinawakan ng pulsuhan ni Klein. Tara. Maotoridad nitong wika sa kahinila ang binotilyo palabas ng bahay. Nagkatinginan na lang sina Desiree at Rafael saka natawa. I hope they become friends. Ani Rafael maya-maya.
Sana nga at nakakakonsuming pag-aaway nila. Inanyayahan ni Desiree si Rafael sa loob ng bahay para magkape at nagpa-unlock naman ito. 3-in-1 na nga kape namin dito, baka mag-expect ka. Ani Desiree sa lalaki. Mukha kasing may sinabi sa buhay si Rafael, kaya nagsabi agad siya ng totoo. Okay lang, hindi ako pihikan. Huwag ka mag-alala. Nakangiting tugon ni Rafael. Good, ani Desiree, at tinimplahan na ng kape ang bisita. Habang nagkakape sila sa sala ay napansin ni Desiree na paikot-ikot ang tingin ni Rafael. May hinahanap ka? Tanong niya sa lalaki. Napansin ko kasi sa mga portraits na puro kayo lang ni Selena. If you don't mind me asking, where's your father? Sanay na si Desiree sa tanong na yon, kaya baliwala na lang niyang sinagot. Hindi ko alam. Kumunot ang noon ni Rafael. Hindi mo alam? Ulit nito sa sinabi niya na parang gulat na gulat. I'm not Selena's mother. Pag-amin niya. 16 na ako nung dumating siya sa buhay ko at wala akong choice kundi maging nanay niya. Inampon mo siya nung 16 ka? Tila lalong nagulat si Rafael. Parang gano'n na nga. Anak siya ng ate ko. Ani Desiree. Unfortunately, yung ulila kami magkapatid. Namulat ako na kami lang dalawang magkasama dahil maagang binawi ang mga magulang namin. Para akong sickline, pero ako may kapatid. Nasaan na siya? Si ate? Umiling si Desiree. Wala na siya. Namatay siya sa panganganak kay Selena, kaya ako nang naging nanay ni Selena mula noon. Si Selena ang kapalit ni ate sa buhay ko. I'm sorry. Ano ka ba? Wala yun. Matagal na rin naman. 16 years na nakalipas. Nakamove on na ako. Isa pa, pinapawi ni Selena ang lungkot ko, lalo na nung kamamatay lang ni ate. Hindi nabanggit sa'yo ng ate mo ang tungkol sa tatay ni Selena? Tikom ang bibig ni ate tungkol doon. Ewan ko ba kung bakit? Ani Desiree. Bigla na lang nabuntis. Hindi ko nga nalaman na may nobyo. I can't imagine how hard it was for you to raise Selena alone. Ang bata mo pa nun. Paano mo nasuportahan ang mga needs niyo financially? Pakikisimpatya ni Rafael. Ay sobra. Kakagraduate ko lang ng high school noon. May naiwan naman na kaunting pera mula sa SSS ang mama niya. Pero hindi sapat dahil ilang taon pa lang nung nagtatrabaho ang mama niya sa kumpanya. Kaya after high school, nagtrabaho muna ako. Tinda na kung ano-ano para mabuhay ko lang si Selena at makapag-ipon ng kaunti para sa pag-aaral ko. Hayon, hindi ko pa rin natapos ang kolehiyo. 2 taon na patigil-tigil ako sa pag-aaral hanggang sa hindi ko na kaya. Ang hirap mag-aral, magtrabaho at mag-alaga ng bata. Bumibigay ang katawan ko. Nung time na yon, hindi talaga ako pwedeng magkasakit dahil may batang umaasa sa akin. Buti mabait din si Selena. Kapag iniiwan ko sa kapitbahay naming mabait, hindi siya iyakin. Tulog lang siya palagi basta may gatas sa diaper lang lagi na nakahanda. Habang naiisip ni Desiree ang mga pinagdaanan nila ni Selena ay parang naiiyak siya. Ang hirap pala. Mabuti na lang at kinaya niya. Proud siya sa kanyang sarili. Hindi lahat ay kayang gawin ng ginawa niya. Pero mas proud siya kay Selena dahil alam niya rin kung gaano ito magpursige. Isang beses pa lang naman siya nitong na-disappoint. Iyon nga ay dahil kay Klein. Pero bukod doon, hindi siya binigyan ni Selena ng problema kahit kailan. Award ang madalas nitong pasalubong sa kanya galing sa eskwelahan at hindi sakit ng ulo. You're such a strong woman. Puri ni Rafael sa kanya. Dahil wala akong choice kundi ang maging malakas. Ganun naman ang tao eh. Nagiging malakas kapag wala ng ibang choice. Tumango si Rafael. Does Selena know the truth? Oo naman. Alam niyang tita niya lang ako. Nasa birth certificate naman yung pangalan ng mama niya. Pero kapag may nagtatanong sa amin, sinasabi kong anak ko siya. Ayoko na kasi magpaliwanag. I'm glad you find me trustworthy for you to share your story with me. Doon lang din yun naisip ni Desiree. Kabago-bago nilang magkakilala ay naikwento niya rito ang talambuhay niya. Mukha namang hindi ka judgmental. Natawa naman si Rafael. Hindi naman ako judge. Nagkatawanan sila at marami pang napagkwentuhan. Hindi na nga nila namalayan ng oras. Pati pagbabalik ng mga bata ay hindi agad nila napansin.
Kumusta ang community service, anak? Tanong ni Desiree kay Selena pagpasok ng mga ito sa pinto. Nasa likod nito si Klein na busangot ang muka. Okay naman ma, hindi nga ako pinagpawisan. Tila pa nga asar pa nito kay Klein. Paano ka papawisan? Wala ka namang ginawa. Pag-aalburuto ni Klein. Pinigilan na lang ni Desiree ang matawa. Abay, ikaw ang nagko-community service, no? Malamang ikaw ang may gagawin. Narinig mo naman ang sinabi ni Principal kanina kay Kapitan. Ikaw lang daw ang magwawalis, hindi ako. Oo nga, kaya nga pa selfie-selfie ka lang. Habang ako tagaktak na ang pawis kakawalis sa barangay nyo. Mas mabuti pang sabi na lang ako naglinis. Klein, enough with that. Masasanay ka rin dahil gagawin mo rin naman ulit ang lahat sa susunod na linggo. Pang-aalas ka rin ni Rafael sa binatilyo. Binalingan ni Rafael si Desiree. Paano Desiree? Mauna na kami. Salamat sa kape. Kunway nilingon ni Desiree ang wall clock. Magkatanghalian na rin naman. Dito na kayo kumain. May pagkain tayo, ma? Pabulong na tanong ni Selena sa kanya. Nagluto ka? May sakit ka ba? Pasimpleng siniko ni Desiree si Selena. Wala itong bilib sa luto niya. Kaya nga mas gusto nitong ito ang nagluluto. Umorder kasi ako ng pagkain sa kapitbahay namin. Nangungulit kasi itong si Selena kahapon kaya umorder na ako. At naisip ko rin na may bisita kami ngayon. Nakangiting anya kay Rafael. Ganoon siya, prepared. Natawa na lang siya sa mga kabulastugan sa isip. Nakakahiya naman, ani Rafael. Ngunit hindi na ito nakatanggi nang parang on cue na dumating ang kapitbahay niya, bit-bit ang in-order niyang pagkain. Todo pasalamat naman ito sa mag-ina pagkatapos kumain at nagpaalam pa uwi. Klein, be nice to Selena. Mukhang mabuting bata si Selena at matalino rin sa eskwela. Hindi magandang ikaw ang magiging dahilan kung bakit gugustuhin ni Selena na mag-drop out sa school. Wika ni Rafael sa alaga nang nasa sasakyan na sila. Gusto mo lang ang mama niya eh. Pabalang na sagot ni Klein. Ano na naman ang pinagsasabi mong bata ka? Bawal kang makagusto kay Ma'am Desiree. Nangahaba ang husong sabi ni Klein. Crush ko yun. Naibo ka ni Rafael ang bibig, ngunit wala naman siyang masabi. Naloko na. Sa isip-isip niya. I'm serious. Sabi pa ni Klein. Ang bata mo pa para magka-crush kay Desiree, Klein. Wala naman siyang asawa eh. At paano mo naman yun nalaman? Alam sa buong school na walang tatay si Selena. So, nagpapapansin ka kay Selena dahil crush mo ang nanay niya? Hindi makapaniwala ang tanong ni Rafael kay Klein. Hindi sumagot si Klein. Silence means yes. Ang pag-aaral mo ang intindihin mong bata ka. Mas maigi pa kung kay Selena ka magka-crush, hindi sa nanay niya. Ayoko nga ron. Parang mas matanda pa kay Ma'am Desiree kung pagalitan ako. Isa pa, mas maganda si Ma'am Desiree sa kanya. Hindi na alam ni Rafael kung anong sasabihin kay Klein para mahimasmasan ito. Ngunit mawawala rin naman siguro ang pagkakaroon nito ng crush kay Desiree. Ganoon naman talaga ang mga teenagers. Malamang ay panandalian lang din ang nararamdaman nito sa ngayon. Pero tama nga naman si Klein. Maganda nga naman si Desiree. Noong nakita nga niya ito sa principal's office ay akala niya ay kapatid lamang ito ni Selena. Nanghinayang siya na mapagtanto na mama ito ni Selena. Mabuti na lang at nagkakwentuhan sila at nakumpirma na tita lang pala ito ni Selena. Desiree keeps on looking forward to weekends. Kahit puyat siya ay nakakapaglinis siya ng bahay para maging presentable yon kahit maliit lang. Siyempre dapat ay laging best foot forward kapag nariyan si Mr. Goodboy. At bakit, Desiree? Tanong niya sa sarili habang naglalagay ng lip tint. Iyon na ang pangatlong linggong pagko-community service ni Klein sa barangay nila. Pagkatapos ng araw na yon ay isa na lang, pero wala siyang pakialam. Ang importante ay makikita niya sa araw na yon si Rafael. Bihira siyang magkagusto sa lalaki. Wala siyang time sa love life at relasyon. Pero sino bang hindi hahanga kay Mr. Goodboy? Hindi lang ang itsura nito ang maganda, kundi pati na rin ang ugali. He is actually too good to be true. Kumikinang ito sa mga mata niya. Hindi akalain ni Desiree na nag-e-exist talaga ang ganoong klaseng lalaki sa totoong buhay. Mama, nariyan na si Tito Rafael.
Anunsyo ni Selena sa labas ng kanyang silid. Biglang nataranta si Desiree. Hindi niya malaman kung tatayo siya o tatakpan muna ang ginamit na lip tint. Sandali, bulong niya sa sarili. Kumalma ka nga, Desiree. Huminga ng malalim si Desiree bago tumayo at lumabas mula sa kanyang silid. Pagbaba niya ay nakita niyang magkausap sina Rafael at Selena. Mukhang magkasundo na ang dalawa. Sa totoo lang ay maraming pinagkakasunduan ng mga ito. Isa na roon ng chess, kaya kung minsan ay napapatagal sa kanilang bahay sina Rafael at Klein. Si Klein ang mukhang inip na inip, pero matiyagang naghihintay hanggang matapos na maglaro ang dalawa. Hindi na rin ito binubuli si Selena. Kung minsan nga ay naririnig niya pang kausap ng anak niya si Klein sa cellphone. Mukhang nagtatanong ng assignment. Bumili kami ng pagkain bago nagpunta rito para makapag-agahan tayo. Ani Rafael nang makita siya. Nakakahiya na rin at kami na lang lagi ang naililibre ng lunch. Salamat, nakangiting sabi ni Desiree. Tinulungan siya ni Rafael na ayusin ang pagkain sa mesa. Pagkatapos kumain ay dumiretso na sa barangay hall ang mga bata at naiwan na sila ni Rafael sa bahay. Ako na magliligpit ng mga plato. Ani Rafael nang makita siyang akmang maglilinis ng mesa. Bisita ka, ano ka ba? Saka ikaw na nga ang bumili ng pagkain. Chill ka lang dyan. Aniya sa lalaki. Niyaya niya ito sa munti niyang bakuran pagkatapos. Doon nila itinuloy ang pagkakape. Salamat, Des. Umayos-ayos ang samahan namin ni Klein mula nang nagsimula siya mag-community service dito sa inyo. Abay, bakit sa akin ka nagpapasalamat? Nakikinig kasi siya sa'yo. Mabait naman si Klein. Baka depressed lang talaga sa pagkawala ng mga magulang niya. Actually, Wala. Wag na at baka magalit pa sa akin ng isang yun. Nakakainis naman eh. Sabihin mo na. Naiiritang pamimilit ni Desiree sa lalaki. Nakikinig siya sa'yo kasi crush ka niya. Ani Rafael saka humagikik. Halos maibigo naman ni Desiree ang iniinom na kape. Gagawin pa akong cougar ng batang yun. Tawa ng tawa si Rafael. Well, madali ka namang magustuhan. Kinilig si Desiree sa sinabi ni Rafael, ngunit hindi siya nagpahalata. Parang hindi naman. Totoo yun. Hindi ka lang talaga nakikipaghalubilo kaya wala kang boyfriend. Wika pa ng lalaki. Choice ko ang hindi mag-boyfriend, sagabal sa karir. Charot, pamubos ka ng isang bahagi ng isip niya. May gusto ka lang maging boyfriend kaya ayaw mo sa iba. Aminin mo na. Napangiti siya sa pinagsasasabi ng isip niya habang nakatingin sa gwapong mukha ni Rafael. Single ka talaga since birth, Desiree? Bakit parang gusto kong ma-offend? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Desiree kay Rafael. No, natatawang sagot naman ni Rafael. I mean, you're young, pretty and smart. Imposibleng hindi ka pa nagkaka-boyfriend kahit kailan. Iyan na naman ang kilig na kailangan niyang itago. Hirap na siya. Wala akong time. Totoo naman yon. Pero siguro ay hindi rin talaga siya interesadong magkanobyo noon. Pero ngayon, parang nagbago na ang isip niya. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magka-boyfriend? Yes, pero kung may maniligaw sa akin na gusto ko, edi go. Naranasan ko naman magkaroon ng maniligaw noon. Di ko nga lang sila type. And what's your type? Curious na tanong ni Rafael. Unang-una, yung tanggap si Selena. Buy one take one kami eh. Natatawang sagot niya. At saka ayoko ng tambay. Yun lang naman. Hindi naman ako choosy. Pero sana pogi rin naman. Pabirong sabi pa niya. Ikaw, siguro ang dami mo nang naging girlfriends, no? Balik tanong niya pa kay Rafael. Uy, fishing for information. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Bakit ba? Curious siya. I had a few. Kaso walang nagtatagal. Pero meron akong hinahanap. I don't know if she's my first or what. Bigla na lang kasi siyang nawala. Sagot ni Rafael. Aray? Sa isip-isip ni Desiree. Mukhang in love yata ang crush niya sa sinasabi nito. I met her when I was 20. Saglit na saglit lang. 3 araw lang kaming nagkasama.
Tapos bigla na lang siyang nawala na ang tanging alam ko lang ay ang pangalan niya. Sometimes I go back to the place we first met, magtatanong-tanong, pero wala rin nakakakilala sa kanya. It's frustrating. Feeling ko kailangan namin ng closure. 20 ka pa lang nun? So ilang taon ka nang naghihintay na makita siya? 17 years maybe? Wow, ang tagal na ha. Siguro pwede mo na siyang gawing case closed at baka hindi ka na makapag-asawa niyan. Maybe, if I meet the right woman for me, makakapag-asawa naman din ako. Nangingiting sagot ni Rafael. Baka naman ikaw ang choosy. No, I'm not. My parents are. Walang nagtatagal sa akin dahil na rin siguro sa kanila. Hindi ko naman masisisi ang mga nakarelasyon ko kung iniwan ako. Bigla ay nanlumo si Desiree. Mukhang pangarap na lang talaga si Rafael at hindi na magiging katotohanan para sa kanya. Bakit? Sobrang taas ba ng standards ng mga magulang mo? My father is the mayor of this town at ako raw ang susunod sa yapak niya. They're grooming me to be the next mayor. Wala namang problema dahil gusto ko rin namang magserbisyo sa publiko. Pero parang gusto nilang perpekto ako kaya parang nagdadalawang isip ako. What? Anak ka ni Mayor Santillan? Gulat na tanong ni Desiree. Sa bagay, hindi pa niya nakikita ang anak ng mayor nila. Pribadong tao daw. Hindi rin naman ito kamukha si Rafael, kaya hindi niya naisip na konektado ito sa alkalde kahit na same ang mga ito ng apelyido. Tumungo si Rafael bilang pagkumpirma. Noong una nga, ayaw nila sa pagkupkup ko kay Klein dahil baka raw isipin ng mga tao na anak ko si Klein. Ipinaglaban ko lang at hindi ko maaaring pabayaan ng bata. Isa pa, matanda na ako. Kailangan ko na magdesisyon para sa sarili ko. At ang pagtakbo bilang mayor, gagawin mo ba? May isang termino pa naman si Dad kung sakasakaling hindi nila ako mapipilit. Gawin mo lang kung anong makakapagpasaya sa'yo. Nakangiting sumang-ayon sa kanya si Rafael. Sa huling linggo ng community service ni Klein ay nagyaya si Rafael na lumabas naman sila. Farewell party ba to? Tanong ni Desiree sa lalaki habang nasa sasakyan sila. Siya ang nasa harapan at nasa likod ng dalawang bata. Of course not. Birthday ko next week. Invited kayo ni Selena. Mabilis na sabi ni Rafael. Agad na nag-isip si Desiree ng ireregalo kay Rafael, pero wala siyang maisip. Pumunta kayo ah. Kapag hindi kayo pumunta ni Selena, susunduin ko kayo. Sabi pa ni Rafael nang hindi siya tumugon. Pupunta kami. Ani Desiree. Ang plano nila sa hapong yun ay manood lang ng sine at kumain. Treat daw yun ni Rafael kay Klein dahil natapos nito ang community service. Sabit lang talaga silang mag-ina. Hindi mahilig si Desiree sa panonood ng sine, pero sumama pa rin siya para lang makasama pa si Rafael. Nagpanggap na lang siyang nag-enjoy siya habang nagkukwentuhan ng mga ito sa restaurant. Natutuwa siyang makitang parang close na sina Selena at Klein. At least, hindi na siya mangangamba na mabubuli na naman ang anak niya sa eskwela. Ngunit makalipas lang ang ilang araw ay napansin ni Desiree na tahimik si Selena. May problema ba anak? Tanong niya habang naghahapunan sila. Kakauwi lang nito galing sa eskwelahan. Nalate raw ito dahil may binili pang mga materyales para sa school project. Umiling si Selena. Siyempre hindi siya naniniwalang wala. Ano nga? Wala ma. Patuloy nito sa pagkakaila. Selena, 16 years na tayong magkasama. Sa tingin mo ba hindi ko pa alam kung may mali sa kinikilos mo? Kung wala itong problema ay pihadong nagkukwento na ito ng kung anong nangyari sa school. Baka nagrarant na ito tungkol sa mga teacher na maraming pinapagawang projects o kaklase na nanghiram ng ballpen nito na hindi isinauli. Pero walang imik ngayon ng dalaga. May nang-away na naman ba sa'yo sa school? Naku anak ha, kung kailan ka tumatanda saka ka nagiging gustuhin ng mga bully sa school nyo. Pero di ba kaibigan mo na naman si Klein? Hindi kanya pa nagtatanggol? Tumingin sa kanya si Selena at para itong maiiyak. Anak, ano ba? Ikaw ang gusto niya ma. Ani Selena saka umiyak. Nagulat si Desiree. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi niya malaman kung paano aaluin si Selena. Hindi kita maintindihan dyan. Tumayo siya para yakapin si Selena.
Yumakap naman ito sa tiyan niya at doon nag-iiyak. Si Klein, ma. Anito habang bahagyang tumigil, ngunit suminghot-singhot pa rin. Ikaw ang gusto niya. May gusto ka kay Klein, anak? Gulat niyang tanong. Tumango ito at umiyak na naman. Pero ikaw raw ang gusto niya. Patay. Sa isip-isip ni Desiree. Anak, yung nararamdaman sa akin ni Klein, mawawala rin yun. Crush-crush lang, ganun. Ikaw rin, infatuation pa lang yan at bata ka pa. Mawawala rin yan. Huwag ka mag-alala, okay? Hinagod ni Desiree ang likod ng anak. Nang nasa silid na ay tinawagan si Desiree ni Rafael. Antok na siya ngunit hindi niya maibaba ang cellphone. Nakahiga na siya at humihikab-hikab na. I can't believe this. Ani Rafael. Hindi na matandaan ni Desiree kung nakailang ulit na si Rafael sa pagsasabi niyon. Tinext niya ito kanina para ibalita ang nangyaring pamabastard ni Klein sa anak niya. Sa dinami-dami naman kasi ng magugustuhan niyang si Klein, ako pa. At sinabi niya pa kay Selena. Kawawa naman ang anak ko. Hindi naman natin pwedeng pagalitan ng bata dahil yun ang nararamdaman niya. Ani Rafael. Huminga ng malalim si Desiree dahil totoo ang sinabi ni Rafael. Pero kailangan niyang malaman na walang patutunguhan ng damdamin niya sa akin. Ay, kung kailan naman sila naging close ni Selena, naging ganyan pa. Baka kailangan mo kausapin si Klein para malinawan siyang wala siyang pag-asa sa'yo. Natatawang sabi ni Rafael mula sa kabilang linya. Kawawa naman ang bata kapag binasted ko. Natatawa rin niyang sagot. Binasted nga niya si Selena eh. Sabi naman ni Rafael. Sa bagay. Are you free tomorrow? Bigla ay tanong ni Rafael. Nawala ang antok ni Desiree. Is he asking her on a date? Bakit? Imbes ay tanong niya. Because it's getting late. Baka mas okay kung pag-usapan natin ng personal kung anong maiging gawin para mawala ng damdamin sa'yo ni Klein. Free ako bukas. At kahit hindi ako free, gagawin kong free ang araw ko para sa'yo. Kinikilig niyang wika sa isip. Good. I'll see you tomorrow. Good night, Desiree. Good night. Nakangiting tugon ni Desiree. Sabihan na siyang assuming, pero feeling niya ay date nila yon. Kinabukasan nga ay nagtagpo silang dalawa sa isang cafe na malapit sa eskwelahan ng mga bata. Ngayon na lang ulit may nagkagusto sa akin, minor de edad pa. Napapailing na sabi ni Desiree. Natawa naman si Rafael. Ibig sabihin siguro nun mukha ka pang bata. Well, pagyayabang niya. Nagkatawanan sila. On a serious note, I think you should talk to Klein. Klaro mo sa kanya na wala siyang pag-asa sa'yo. I don't want Selena to feel awkward, lalo na't a-attend kayo sa birthday ko. Wika ni Rafael. About that, Rafael. Kasi, Desiree. Kasi parang ayaw nang umattend ni Selena sa party mo. Nakakahiya nga naman. Sa school nga baka ilang na ilang yun ngayon. Kawawa naman ang anak ko. Nabasted ng unang lalaking nagustuhan niya. Narinig niyang nagbuntong hininga si Rafael. I'll talk to Selena. I want both of you to be there. 10th year anniversary rin kasi ng restaurant ko yun. Doon gaganapin ang party. Sige, kakausapin ko rin siya. I hope makumbinsi ko siya. Kailangan natin pag-ayusin ng dalawa para makapandigaw na ako. Ha? Kulot na kulot ang noong tanong ni Desiree. Maniligaw ito? Kanino? Gusto niyang maglupasay sa sahig. Mukhang pareho pa silang mag-inang mababasted. Maniligaw sana ako sa'yo. Okay lang ba? Sa akin? Gulat niyang tanong na napahawak pa sa dibdib. Hindi ba mali lang ang dinig niya? Tumango at ngumiti si Rafael. I like you, Desiree. Alam kong pwede kong masaktan ng damdamin ni Klein kapag nanligaw ako sa'yo ngayon. Pero siguro naman ay maiintindihan din niya, lalo na kung ipapaliwanag natin. Kailangan ni Desiree ng ilang minuto para i-absorb ang sinasabi ni Rafael. Seryoso ka ba, Rafael? Parang timang na tanong niya sa lalaki. Of course I am. Pero sabi mo ay may babae ka pang hinahanap at
Pero sinabi ko rin na pwede na siyang maging case closed kung mahahanap ko ang tamang babae para sa akin. And I guess I found the right woman. Nakaupo siya sa harap ko ngayon. Parang gustong magtumbling ni Desiree sa saya. Kinurot niya pa ng pasimple ang hita para lang mapatunayan na hindi siya nananaginip lang. Aray! Napalakas niyang sabi pagkakurot sa sarili. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Wala. Aniya sa kakinagat ang labi. Totoo ang lahat, hindi siya nag-iilusyon lang. Sana hindi ka na nabibigla, Desiree. Alam ko naman na kailan lang tayo nagkakilala, and I want to know you better. So, pwede ba ako manligaw? I mean, after we settle the kids issue. Walang problema. Nakangiting sagot ni Desiree. Tara, ayusin na natin ang problema ng mga bata. Tawa naman ng tawa si Rafael. Hindi na magpapakipot pa si Desiree. Gusto rin naman niya ito. Hinintay nila ni Rafael si Klein na lumabas mula sa eskwela. Nagtago pa si Desiree kay Selena. Ayoko ma-discourage ka o masaktan, Klein. Alam ko naman din na crush lang ang nararamdaman mo para sa akin. Bata ka pa at marami ka pang makikilala, kaya mawawala rin yan. Ani Desiree nang makausap ng sarili niyan si Klein. Ayaw mo ba sa akin kasi sobrang bata ko pa para sa'yo? Hindi sa ayaw ko sa'yo, okay? Pero oo, wala kang pag-asa sa akin dahil bata ka pa. Kasing edad mong anak ko, oh. Natatawang sabi pa niya. Gusto ko ring linamin sa'yo to para hindi ka aasa sa akin kasi masakit yun. Alam ko matalino ka kaya maiintindihan mo ko. I'm sorry if I have to break your heart this early, Klein. Pero alam mo naman na mas bagay ka sa kasing edad mo. Pero mas mainam kung pag-aaral mo na uunahin mo. You're just saying things to comfort me because you like Tito Rafael. Nakasimangot na sabi ni Klein. Nagulat si Desiree. Ano bang pinagsasabi mo rin bata ka? He likes you too. Ay naku, Klein. Totoo naman eh. You like each other kaya binabasted mo na ako. Even if I don't like him, babastedin pa rin kita dahil para na kitang anak. Mukha ba akong cougar, ha? Maniwala ka. Nilipas din yung nararamdaman mo sa akin. I once had a crush na matanda sa akin. Professor ko siya nung college. Nung nakita ko may girlfriend na, iyak-iyak pa ako nun. Alam mo kung ilang araw ko lang ininda? 2 days. Fine. You go date Tito Rafael. Just make sure that you will not break up because I might change my mind. Hindi alam ni Desiree kung matatawa o maiinis siya rito. Kung pagbantaan siya ng bata ay parang magkasing edad lang sila. Hindi pa ako naniligaw o break up na agad ang nasa isip mo. Singit ni Rafael. Nakasakay ito sa kotse at naghihintay kay Klein. Hindi niya alam na nakikinig pala ito sa kanila. Tiningnan lang ng masama ni Klein si Rafael pagkatapos ay sumakay na ito sa kotse. Sige na, umuwi na kayo. Kailangan ko na rin umuwi dahil magtataka si Selena kapag wala ako sa bahay. Aniya kay Rafael. Iahatid na kita. Ani Rafael. Hindi na. Mas mabilis ko magta-tricycle na lang ako. At saka para hindi na kayo makita ni Selena at ayoko ma-interrogate. Pumayag naman si Rafael. Buti na lang at pagdating niya ng bahay ay hindi na nagtanong si Selena. Abala ito sa pag-aaral sa may kusina habang may nakasalang na sinaing sa rice cooker. Nang dumating na ang kaarawan ni Rafael, hindi maiwasan ni Desiree ang manliit nang umattend sa party ng binata. Puro kilalang tao ang naroon. Naroon pa ang mayor na siyang tatay pala nito. Nang ipakilala nga siya ni Rafael bilang babaeng nililigawan nito, ay agad na tumaas ang kilay ng nanay nito, lalo pa noong sinabi niyang anak niya si Selena. Hindi man nag-react ang mayor ay damang-dama niya rin ang disgusto nito sa kanilang mag-ina. Malamig ang trato nito sa kanila at alam niyang kung walang ibang tao at kamera ay hindi na talaga sila nito papansinin. Hi! Bati sa kanya ni Rita. Asawa ito ng bunsong kapatid ni Rafael na si Angelo. Naupo si Rita sa tabi niya. Mabuti at mukhang friendly ang babae. Mag-isa kasi siya at walang kausap dahil abala si Rafael sa mga bisita. Si Selena naman ay isinama ni Klein sa kung saan at mag-uusap daw ang dalawa. Hello. Bati niya kay Rita. Pasensya ka na sa mga indos ko. Pabulong na sabi nito sa kanya. Ganyan sila sa lahat ng mga babaeng nagugustuhan ng mga anak nila.
Napangiti si Desiree. So, naranasan mo rin to? Oo naman no. Natawa si Rita. Pero wala na silang nagawa nang magtanan kami ni Angelo at pagbalik namin ay buntis na ako. Sa totoo lang, ayoko rin naman sa kanila pero mahal ko ang asawa ko. Ang importante na lang sa akin ngayon ay pinaglalaban niya kaming mag-ina hanggang sa ngayon. Mas maganda pa rin sana kung may blessing nila, no? Bagsak ang mga balikat na sabi ni Desiree. Masarap siguro sa pakiramdam na kasundo mong mga in-laws mo. Hay, pangarap ko yan. Pero kung hindi darating, edi hindi. 5 taon na ako naghihintay ng himala pero hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa akin. Ani Rita saka nagbuntong hininga. I don't understand why they don't like you. Feeling ko kasi mga tipo mong madaling makasundo. Hindi kasi ako galing sa mayamang pamilya. Hindi na galing sa mga prestigyosong eskwelahan. Simpleng tao lang ako at ang pamilya ko. Kaya paano kami papasa sa panlasa ng mga Fernando? Alam mo naman ang mayayaman, bibihira lang talaga ang tanggapang pobre na nagustuhan ng mga anak nila. Para namang dinidiscourage mo ko eh. Natatawang tanong niya. Hindi tanggi ni Rita. Kapag mahal ka ay paglalaban ka naman, kaya wala kang dapat ipag-alala. Mahal ka naman ni Rafael eh. Hindi ka niya dadalhin dito at ipapakilala sa lahat kung hindi. Pero parang ang stressful. Komento niya. Kapag mahal mo, ipaglalaban mo rin. Babaliwalain mo ang mga hadlang. Nakangiting sabi ni Rita. Hindi pa naman siguro ako dapat na ma-stress. Nasa ligawan stage pa lang naman kami ni Rafael. Good luck, Desiree. Mukhang kailangan ko nga ng luck. Natatawang sabi niya. Nang umalis si Rita sa kanyang tabi ay dumating naman si Rafael para kamustahin siya. Pasensya ka na ha. I'm all over the place. Ani Rafael. Dapat mo naman talagang estimahin ang lahat ng bisita. Anyway, congrats sa anniversary ng restaurant mo at happy birthday. Ani Desiree. Yung regalo ko sa'yo, ibibigay ko na lang kapag nagkita tayo. Kasi ang hirap pitbitin ng nakadress na ganito. Walang problema. Yung pagpunta nyo dito ay malaking regalo na. Ani Rafael sabay halik sa kanyang noo. Salamat. Medyo natigilan si Desiree dahil maraming tao sa paligid at alam niyang sila na ang pag-uusapan ng mga ito maya-maya lang. Desiree, let's celebrate together after this. Okay lang sa'yo? Hindi ko kasi maibigay sa'yo ang buong oras at atensyon ko ngayon dahil sa dami ng bisita. Sige. Bukas? Ako na magpa-prepare dahil alam kong pagod ka na ngayon. Gagawin mo yun para sa akin? Tila kinikilig pang tanong ni Rafael. Bakit naman hindi? Thank you. Masayang sambit nito na akmang yayaka pa sana, pero pinigil niya dahil maraming tao sa paligid. Pagkatapos ng party ay nagtaksi na lamang silang mag-ina. Pinipilit siya ni Rafael na ihahatid sila, ngunit tumanggi siya dahil nakainom na ito at mukhang pagod na rin at inaantok pa. Kinabukasan, inayusan ni Desiree ang maliit niyang rooftop para magmukha iyong romantiko. Tinulungan siya ng sobrang supportive niyang anak. Masaya raw ito na may love life na siya at mas masaya raw ito na si Rafael ang napili niya. Mama, okay nang lahat, wag lang uulan, sabi ni Selena. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka umulan pa. Saway niya sa anak. Naglatag siya ng picnic blanket at pinatungan niyo ng mga unan at mababang mesa para sa mga pagkaing in-order niya. Naroon na rin ang regalo niya kay Rafael. Mukhang romantic naman ang setup niya. Buksan mo na ang ilaw at dumidilim na. Utos pa niya sa anak. Maging si Desiree ay namangha sa itsura ng rooftop nang sumindi na ang mga bombilya na idinekorasyon nila. Ang lakas makakidrama, ma. Kinikilig na komento ni Selena. Ang ganda-ganda, no? Opo, magugustuhan siguro to ni Tito Rafael. Abay, dapat lang. Feeling ko nga ay si Lee Jong-suk at Park Shin-hye kami sa setup na to. Natatawang sabi niya. Ang mabuti pa magbihis ka na mama at baka dumating na sila. Sinunod niya ang anak. Mula nang kausapin nito si Klein sa birthday party ni Rafael, ay naging maayos na ang samahan ng dalawa. Marahil ay nagkasundong maging magkaibigan na lang para hindi awkward. Mature naman mag-isip ang dalawa kahit bata pa.
Hindi nagtagal ay dumating na sina Rafael at Klein. May dalang bulaklak si Rafael para sa kanilang mag-ina. Pinaninindigan nito ang panliligaw. At pati ang anak niya ay nililigawan na rin ito para raw may supporter ito. Hindi nito alam na kahit hindi nito gawin yon ay boto na rito si Selena. Mukhang hindi na sila awkward sa isa't isa. Ani Rafael habang paakyat sila sa rooftop. Sana all mabilis makamove on. Natatawang tugon niya. Mature naman kasi sila. So, ikaw hindi? Pabiro niyang tanong sa binata. Iba naman yun. Fine. Wow, you made this? Gulat na sabi ni Rafael nang makita ang rooftop niya. Tinulungan ako ni Selena. Aniya, saka inanyayahan si Rafael na maupo sa picnic blanket. Let's do this in my house next time. Isali natin ang mga bata para mas masaya. Iniimbitahan mo na ako ngayon sa bahay mo, ah. Pwede ka rin dun tumira kung gusto mo. Pabirong sabi ni Rafael. Aba, masyado kang mabilis na niligaw ka pa lang. Natawa si Rafael. Kung gusto mo lang naman. Alam mo minsan, naiisip kong parang ang tanda na natin para sa ganitong ligawan. So, sasagutin mo na ako? Tanong ni Rafael na may pilyong ngiti sa mga labi. Hindi no, panindigan mo yung paniligaw mo. Oo naman. Anito, deserve mo to. Kumain ka na nga. Binuksan ni Desiree ang pizza box at nilagyan ng isang slice ang plato ni Rafael. Inilabas na rin niya ang mga biniling pasta. Pasensya ka na at ito lang ang hinanda ko. Baka kasi magbagong isip mo kapag pinagluto kita kaya wag na lang. Natawa si Rafael. Wala namang problema kahit hindi ka marunong magluto. Marunong naman ako. Kapag nagpunta kayo ni Selena sa bahay, ipagluluto ko kayo. Ikaw na talaga ang perpekto, Rafael. Walang ganon, ani Rafael. May mga bagay rin namang sablay ako. Tulad ng pagsayaw, pagkanta, at marami pang iba. Pagkatapos nilang kumain ay iniabot ni Desiree ang regalo kay Rafael. Crystal chess set yon, kaya hindi niya nadala noong araw ng party ng binata. Natatakot siyang mabasag yon kapag hindi niya nabitbit ng maayos. Wow! Tawang-tawang bulalas ni Rafael. Ang ganda naman ito. Salamat. Mabuti at nagustuhan mo. Kahit wala kang ambigay, masaya na ako eh. Ito palang picnic date na to, sobra pa nga. Tapos may chess set pa ako. Salamat talaga, Des. Ani Rafael, saka hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan yon. Maliit na bagay. Napapasaya mo rin naman ako. I mean, masaya ako na masaya ka sa gift ko. Oo naman, pero mas masaya kung magiging tayo na, Des. Hoy, gusto mo naman agad tayo na. Magpakahirap ka muna naman, no? Napakamot sa batok si Rafael. Sige na nga po, pero gusto ko ng assurance. Anong assurance? I want to know if may pag-asa ba ako na sagutin mo. Ano sa tingin mo? Tingin ko bagay tayo at mahal kita. Bolero. Hindi nga, Des. May pag-asa ba ako? Paano kung sabihin kong wala? Siyempre, mas dodoblehin ko ang effort ko para magkaroon ako ng pag-asa sa'yo. Paano kung sabihin kong meron, hindi ka na i-effort? E-effort pa rin. Pero siyempre, mas inspired ako dahil alam kong limado ako. Loko. Oo na, may pag-asa ka na. Pero under evaluation ka pa. Biro niya. Kung pwede nga lang sagutin na niya si Rafael, ginawa na niya. Pero siyempre, kailangan medyo pakipot muna siya para naman hindi obvious na patay siya rito. Mas okay pa rin talaga ang old tradition na may ligawan para mas makilala nila ni Rafael ang isa't isa. Masaya nilang natapos ang kanilang date sa rooftop. Halos maghahating gabi na nang magpaalam si Rafael na uuwi na. Nadatnan na nila sina Selena at Klein na nakatulog na sa may sala. Kinabukasan ay may hindi inaasahang bisita si Rafael. Madilim ang aura, pero nahuhulaan na ni Rafael kung bakit. Are you serious, Rafael? Galit na tanong ng daddy niya. Personal siya nitong pinuntahan sa bahay niya para sermonan.
Mahal ko si Desiree, Dad. Wala akong nakikitang dahilan para kumontra ka. Walang dahilan? Dalagang inang babaeng kinahuhumalingan mo. Tapos tatakbo kang mayor ng bayang to. Anong sasabihin ng mga tao? Hindi magandang halimbawa ang babaeng yan sa mga kabataan, iho. Hindi si Desiree ang nanay ni Selena, pero inako ni Desiree na parang tunay niyang anak ang bata. Paano naging masamang ehemplo si Desiree? Ang dapat nga sa katulad niya binibigyan ng award. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya, Dad. Kaya please lang, tigilan mo na to. Mayor ka pa naman, pero kung magsalita ka parang wala nang karapatang umibig ang kagaya ni Desiree. Natahimik ang daddy niya. Mukhang natauhan din. At kung sa tingin may makakahadlang si Desiree para manalo ako bilang alkalde ng lugar na to, then I won't run. Pagbabanta niya sa ama. Ang dami-daming babae riyan, iho. Lahat na ng matinong babaeng kilala namin ng mami mo pinakilala na namin sa'yo. Pero sa babaeng yun ka pa nagkagusto. Anang daddy niya. Pero hindi na ito mukhang galit. Kanina kasi ay parang kaya siya nitong lamunin ng buhay. Matino si Desiree at mahal ko siya, Dad. Nag-walk out ang daddy niya, kaya napailing na lang siya. Nakatagpo na siya ng babaeng ipaglalaban niya kahit kanino. Hindi siya papayag na pakialaman na naman siya ng kanyang mga magulang. Pangarap niyang maging mayor ng bayan nila. Ngunit kung ang kapalit ng pangarap niya ay si Desiree, hindi na lang. Pagkalipas ng ilang buwan na isinagot din ni Desiree si Rafael. Naiinis na siya sa mga babaeng umaaligid dito, kaya mas maganda nang may label sila. Hindi siya basta-basta makapagselos noon dahil hindi pa sila. Pero ngayon ay may karapatan na talaga siya. Pwede na rin siyang mag-demand ng atensyon at ng kung ano-ano pa. Matagal pa ba yan? Tanong ni Desiree. Nakaupo siya sa harap ng kitchen counter at pinapanood na magluto ang nobyo. Weekend at naroon sila ni Selena sa bahay ni Rafael. Naging weekend bonding na nila ang pagkain at panonood ng pelikula. Kung hindi sa bahay niya ay sa bahay ni Rafael. Gustong-gusto ni Selena ang bahay ni Rafael, kaya madalas ay doon sila tumatambay. Tuwang-tuwa ang bruha sa centralized aircon sa sala ni Rafael. Malapit na, mahal, ani Rafael. Mukhang hindi naman napipikon kahit nakakailang tanong na siya kung tapos na itong magluto. Gutom ka na talaga? Hininaan nito ang apoy sa kalan at lumapit sa kanya. Pinagsiklip nito ang mga palad nila. Nakasanayan na ni Desiree ang ganoon. Kapag hindi magka-holding hands ay nakayakap ang nobyo sa kanya. Physical touch ang love language nito, ngunit hindi naman ito ang tipo na nanananching. Konting tiis na lang, mahal. Sabi pa nito sabay halik sa noon ni Desiree. Oo na, wala naman akong choice. Habang nanananghalian sila ay dumating ang mommy ni Rafael. Pareho silang natameme ni Selena. Halos hindi malunok ni Desiree ang pagkain. Natetensyon siya sa presensya ng ginang. Kung nakakatuno ang tingin, malamang ay lusaw na siya. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na ayaw nito sa kanya. Ganoon din si Mayor Santillan Fernando. Ngunit sinabi sa kanya ni Rafael na huwag siyang mag-alala dahil ipaglalaban siya nito kahit anong mangyari. Hinila pa ng mami nito si Rafael sa kusina, ngunit naririnig din naman niya ang pinagsasabi nito. Sa garden muna kayo. Sabi niya sa dalawang bata. Agad na sumunod ang mga ito. Hindi niya gustong marinig ni Selena ang pinagsasabi ng mami ni Rafael. Nais na nga niya itong komprontahin, ngunit nagpipigil siya. Lalo lang magkakaproblema kung gagawin niya yon. Seryoso ka na ba sa babaeng yan, anak? Pinag-uusapan na ng lahat ang pagkakaroon mo ng nobyang single mother. Narinig niyang sabi ng mami ni Rafael. Iba ang sitwasyon ni Desiree. Mariing sabi ni Rafael para ipagtanggol siya. At kailangan ba naming i-explain yun sa lahat? Ang mga tao rito ay kung ano-ano nang sinasabi tungkol sa'yo. Mami, wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Those people are the voters in the coming election, Rafael. You need them. Patuloy ng mami ni Rafael. I'm not running. What? Gulat na tanong ng mami ni Rafael. Nangako ka sa aming ikaw ang hahalili sa daddy mo, hindi ba? Ang sabi mo rin ay pangarap mong maging mayor dito. Dahil lang sa babaeng yun, nagbago na ang plano mo? Kung didiktahan niyo lang ako ng didiktahan para sa pangarap kong maging mayor ng bayang to, wag na lang, mami. Kontento na ako sa buhay ko kasama si Desiree at ang mga bata.
Ginayo mo ka ba ng babaeng yon? Mommy, hinaan mo naman ang boses mo. Naririnig ka nila sa labas. And please, matanda na ako. Tigilan niyo na ni Daddy ang pangingialam sa akin. Maya-maya pa ay nakita ni Desiree na nagmamarcha na palabas ng kusina ang mommy ni Rafael. Tiningnan siya nito para irapan at saka dire-diretso nang lumabas ng bahay. Kasunod nito si Rafael. Ang mga bata, tanong ni Rafael sa kanya. Nasa garden. Pasensya ka na sa mami ko. Tumango si Desiree. Wala yon. Hindi ko naman ina-expect na magugustuhan niya ako para sa'yo. Sa susunod, ipagbabawal ko na talaga ang pagpunta nila basta-basta rito sa bahay ko. I don't want you to feel uncomfortable. Wag, Raph. Ani Desiree. Magulang mo pa rin sila at baka lalo nila akong isumpa. They're not good for our mental health. Hayaan mo na, kaya ko pa namang tiisin eh. You and me against the world man ang relasyon ni Desiree at Rafael ay hindi sila nagpatinag. Mas lalo pa nga silang napapamahal sa isa't isa habang pinipigilan sila ng mga magulang nito at pinagchichismisan ng buong bayan. Mahal, please come to the restaurant later. Basa ni Desiree sa text ni Rafael. Tinawagan niya ang nobyo. Anong meron? Tanong niya rito. I'll close the restaurant early. Bakit nga? Gusto kong i-date ka. Alam kong naiilang ka sa mga tao kaya rito na lang tayo sa restaurant ko. Ang sweet naman. Lagi naman akong sweet. Natawa si Desiree. Sige, I'll see you later. Talaga namang pinaghandaan ni Rafael ang date na yon. Mabuti na lang at maayos-ayos ang suot ko. Ani niya sa sarili. Nakakahiya siya kung nagkataon. May mga nagsisilbi sa kanila at meron pang tumutugtog ng violin. Hindi ka masyadong ready, no? Pabirong sabi niya sa nobyo matapos abutin ang bungkos ng bulaklak galing dito. Ipinaghila pa siya nito ng silya at hinalikan sa pisngi bago ito naupo sa tapat niya. Araw-araw ay dinadagdagan ni Rafael ang mga dahilan kung bakit niya ito mahal na mahal. He always treat her like a princess. At nakakatuwa na ipinapakita nito iyon kay Selena para malaman ng anak niya kung paano dapat ang pagtrato ng lalaki sa babaeng mahal nito. Pinaghandaan ko talaga ang gabing to. Ani Rafael. Sinanyasan nito ang waiter. Pagkatapos niyon ay lumapit ang waiter sa kanila na may tulak na wheel tray table. Inilagay ng waiter ang pagkain sa mesa at nilagyan din ng wine ang mga wine glass nila. Parang sobrang formal talaga ng date na to. Ani niya sa nobyo. I want the best for you, mahal. Basta ikaw ang kadate ko, the best na yun. Tugon naman niya. Totoo naman yun. Matapos nilang kumain ay tila lumakas ang tunog ng violin. Nakita niya ring papalapit ang waiter na may dalang tray na may takip. May dessert pa? Tanong niya kay Rafael ngunit hindi ito umimik. Nagulat na lang si Desiree nang makita ang laman ng tray. Diamond ring iyon na nakapatong sa isang bukas na kaheta. Nanlalaki ang mga matang tiningnan niya si Rafael. Nakangiti ang lalaki at dinampot ang singsing. I realize we're not getting any younger, Des. Ani Rafael sa kanya. Isa pa, hindi ko rin ma-imagine ang hinaharap na hindi ka kasama. Kayo ni Selena. Handa akong maging katuwang mo sa pag-aalaga sa kanya. You've been strong and independent for the past years. Sana hayaan mo ang sarili mong dumepende naman sa akin ngayon. Will you marry me, mahal? Namamasa ang mga matang tumango si Desiree. Oo naman. Tumayo si Rafael para isuot sa kanya ang singsing. Mabilis na tumayo at yumakap si Desiree kay Rafael pagkatapos. Mahal na mahal kita, Desiree. Thank you, tinanggap mo ako sa buhay mo. Bulong ni Rafael sa kanya. Mahal na mahal din kita, Rafael. Thank you rin dahil handa kang ipaglaban ako sa lahat. Isang linggo nang nakakaraan nang mag-propose si Rafael kay Desiree. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Para siyang timang na napapatulala sa singsing na suot sa tuwing madadaanan niyo ng kanyang tingin. Magpapakasal na talaga ako, ate. Ani Desiree sa larawan ng kanyang kapatid. Maliit lang ang larawan na yon at balak sana niyang palakihan para maisabit sa dingding kasama ang mga larawan nila ni Selena. Ngunit palagi niyang nakakalimutan.
Bumaba siya nang marinig ang sasakyan ni Rafael. Sasamahan siya nito sa photo studio para palakihan ang larawan ng ate niya. Sinalubong niya ang nobyo. "Ready ka na?" tanong ni Rafael. "Yes." Aniya, saka excited na ipinakita sa nobyo ang larawan ng ate niya. Nagulat siya sa naging reaksyon ni Rafael. Kumunot ang noo nito habang titig na titig sa larawan. "Ate mo siya?" "Oo, bakit?" Nagtatakang tanong niya. "Kilala mo ang ate ko?" "She's the one I'm telling you about. Si Samantha." "You mean, ang ate ko ang babaeng hindi mo makalimutan noon?" Hindi alam ni Desiree ang mararamdaman. Tumango si Rafael. Wala siyang magiging karibal dahil wala na naman ang ate niya. Pero kung ito ang lalaking ayaw pangalanan ng ate niya, ay posibleng ito ang tatay ni Selena. Ayon sa sulat sa diary ng ate niya, sinubukan nitong lapitan ang pamilya ng tatay ni Selena. Ngunit pinagtabuyan siya ng mga ito at sinabihan pang ipalaglag ang bata dahil hindi ito matatanggap ng pamilya ng lalaki. Kilala niya ang mga magulang ni Rafael at hindi na siya magugulat kung ang mga iyon nga ang nagtaboy sa ate niya. Parang nanlamig ang buong pagkatao ni Desiree. Ikakasal siya sa ama ng pamangkin niyang missing in action noong mga panahong kailangan nito ng ama? Diyos ko, bakit ganito maglaro ang tadhana? Ikaw ang tatay ni Selena, Raf? Hindi makapagsalita si Rafael. Marahil ay hindi ito sigurado dahil tulad nga ng sabi nito, saglit na saglit lang nitong nakasama ang ate niya. "Is there a chance that I am her father?" "Walang naging nobyo ang ate ko. At kung nagkasama nga kayo kahit saglit lang, malamang na ikaw ang ama ni Selena." My God! Tila hindi makapaniwalang sabi ni Rafael. Hahawakan sana nito ang kamay niya, ngunit umiwas siya. Pinuri-puri niya ang lalaking to. Hindi niya alam na ito pala ang lalaking halos isumpa niya noong pinalalaki niyang mag-isa si Selena. Noong panahong halos mamatay siya sa pagkayod, pag-aaral at pag-aalaga kay Selena. Noong panahong ni isang kusing, walang-wala siya. "Mahal." Tila nagmamakaawa ang tinig at tingin ni Rafael. "Kailangan niya magpa-paternity test ni Selena. Mag-usap na lang tayo ulit kapag may resulta na." Imbes ay sabi ni Desiree. "Pero mahal, kung ikaw nga ang tatay niya, hindi ko alam kung matutuloy pa ang kasal natin." "Pero mahal kita at mahal mo ako. Please, wag mo namang sabihin yan." "Umuwi ka na muna. Tumawag ka na lang kapag magpapadianin na kayo ni Selena." Walang nagawa si Rafael kundi sundin ang utos ng nobya. Gusto nitong suyuin si Desiree, pero alam nitong kapag ginawa nito yon, mas lalo lang magagalit si Desiree. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Desiree nang makita ang resulta ng DNA test. Si Rafael nga ang ama ni Selena. Wala na ang ate niya, pero pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya ito. "Mama, anong gagawin natin?" Nag-aalalang tanong ni Selena. "Tatay mo siya, kaya wala akong magagawa kung gusto mo siyang makita o makasama. Kahit ano pang gawin natin, dugot laman ka niya. Ikaw, ano bang nararamdaman mo ngayong kilala mo ng tatay mo?" Hindi ko po alam, pero mas lamang po ang saya na malaman na may magulang pa akong buhay." "Mama, huwag ka na magalit kay Tito Rafael. Hindi naman niya tinakbuhan ng nanay ko, di ba?" Hindi niya tinakbuhan dahil hindi niya alam na nag-e-exist ka. Pero ang pamilya niya, gusto ng mga yun na magpalaglag ang nanay mo noon. Hindi ko kayang pakiharapan ng pamilyang yun. Lalo nang hindi ko kayang maging parte ng pamilya nila. "Mama, mag-usap muna kayo ni Tito Rafael." "Mag-uusap lang kami kapag tungkol sa'yo. Pero ang tungkol sa amin, wala nang ganun." Hinayaan ni Desiree na magtungo si Selena sa bahay ni Rafael para mag-usap ang dalawa. Ayaw niya kasing papuntahin si Rafael sa bahay nila. Nanghingi siya rito ng oras para i-absorb ang lahat. Naninikip pa rin kasi ang dibdib niya sa tuwing maiisip niya ang dinanas ng ate niya. Makalipas ang isang linggo ay hindi na nakatiis si Rafael. Nagtungo na ito sa bahay niya kahit ayaw niya. "Patawarin mo ako, Desiree. Hindi ko alam na buntis si Samantha noon. Kung alam ko, sa tingin mo ba ay pababayaan ko siya? Kayo?" Hindi sumasagot si Desiree.
Alam niyang hindi yun magagawa ni Rafael kahit pa sabihing bata-bata pa rin ito na mabuo si Selena. Umalis ka na muna. Hindi pa rin ako handang makipag-usap sa'yo. Please naman mahal, makinig ka sa akin. Huwag mo akong tawaging mahal. Mahal, bigyan mo naman ako ng oras para pag-isipan ng lahat ng to. Hindi pa ba sapat ang ilang linggo? Halos buwan pa nga kung isasama natin yung mga panahong ayaw mo akong kausapin habang naghihintay ng resulta ng paternity test. Anong gusto mo? Ganun lang tapos okay na? Pagkatapos ng ginawa ng pamilya mo sa ate ko, ganun na lang? Patatawarin na kita kasi mahal kita? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, intindihin mo rin naman ako. Hindi ko talaga alam na buntis si Samantha nang bigla siyang nawala. Pero alam ng mga magulang mo. At anong sinabi nila? Ipalaglag ang dinadala ng ate ko? Hindi ko kaya maging parte ng pamilya mo, Rafael. Kahit mapatawad kita, hindi ako magpapakasal sa'yo. Desiree. Pinagsaraduhan ni Desiree ng pinto si Rafael. Sobrang sakit dahil hindi niya alam kung ano ang mas matimbang sa puso niya. Ang pagmamahal niya ba rito? O ang galit niya sa pamilya nitong nagtaboy sa ate at pamangkin niya noon? Walang nagawa si Rafael kundi ang lisanin ang lugar at harapin ang mga magulang. Nang malaman ng mga ito ang tungkol sa nangyari, agad nagpasya ang mga magulang ni Rafael na kausapin si Desiree. Hindi umiimik si Desiree habang nakikinig sa paliwanag ng mag-asawang Fernando. Sinadya siya ng mga ito sa bahay para humingi ng tawad, pati na rin kay Selena. Kung yakapin ng dalawa si Selena ay ganoon na lamang. Hindi naman sana siya magpapaapekto sa drama ng mag-asawa, ngunit mukhang totoo ang pag-iyak at pagsisisi ng mga ito. Akala talaga namin ay naghahabol lang ng nanay mo kay Rafael. Hindi naman namin siya kilala. Hindi pa siya naipakilala sa amin ni Rafael kahit kailan. At isang buwan na rin ang nakakalipas nung lumipad si Rafael patungong US nung magpakilala sa amin ng nanay mo. Anang mami ni Rafael kay Selena. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang ginang. Patawarin mo kami, Desiree. Anito sa kahumagulgol. At maniwala ka, walang alam si Rafael. Kausapin mo na ang anak ko. Parang awa mo na. Mahal na mahal ka ng isang yun. Hindi ko po alam kung kailan magkakaroon ng lugar ang pagpapatawad sa akin. Pero susubukan ko para kina Selena at Rafael. Aniya na hindi na rin mapigilan ang pagluha. Mahal na mahal niya ang mag-ama at wala naman siyang magagawa dahil hindi niya pwedeng palitan ang mga magulang ni Rafael. Ang ibig sabihin ba niya na ikakausapin mo na si Rafael? Mukhang natuwang tanong ng ginang. Itinatakbo na kami ng anak ko, iha. Tulad ng sinabi ninyo, wala siyang alam. Kahit anong sumbat ang gawin ko, wala ring mangyayari. Hindi niya rin ginustong pabayaan ang anak niya. Pero ang patawarin kayo, I know it will take time, iha. Anang daddy ni Rafael. Pero sana'y hayaan mo kaming bumawi sa apo ko at sayo. Ipinapangako naming hindi na namin kayo pakikialaman ni Rafael kahit anong mangyari. Tinignan niya si Selena. Nakatingin din ito sa kanya na tila sinasabi nitong pagbigyan na niya ang mga lolo at lola nito. Naaawa siya sa anak niya. Para bang sabik na sabik itong malaman na buhay ang mga kamag-anak nito sa side ng ama. Nang araw ring iyon ay sinadya ni Desiree si Rafael. Naabutan niya itong mag-isang umiinom sa loob ng bahay. Tama na yan. Aniya sa lalaki. Mukhang nagulat ito nang makita siya. Handa ka nang kausapin ako? Tanong ng lalaki sa kanya. Tumango siya. Iyon lang at agad siyang niyakap ng lalaki. Miss na kita. Anito. Nahabag ang loob ni Desiree nang maramdamang umiiyak ang lalaki habang yakap siya. Patawarin mo ako, Des. Mahal. Wala kang kasalanan at ang mga may sala ay humingi na rin ng tawad at nangakong babawi sa amin ni Selena. Binitiwan siya ni Rafael at hindi makapaniwalang tinitigan siya. Kinausap ka ni na Mommy at Daddy? Oo. Nag-usap na kami at naging honest naman ako na hindi ko alam kung kailan ako magiging handang patawarin sila. Pero si Selena kasi parang sabik din sa lolo at lola niya. Kaya sabi ko, bibigyan ko sila ng chance na bumawi. Wala naman din ako magagawa. Kahit baliktarin ko ang mundo, magulang mo sila. Lolo at lola sila ni Selena.
At mahal na mahal ko kayong dalawa. Kaya para sa inyo, kaya tinanggap ko ang apology nila. Apology lang, not forgiveness. Totoo bang mga sinabi mo? Teary-eyed pa rin tanong ni Rafael. Pupunta ba ako rito kung hindi? So it means, tuloy na ang kasal? Tuloy na tuloy na. Niyakap siyang muli ng mahigpit ni Rafael. Mahal na mahal ko kayo ni Selena. Mahal na mahal ka rin namin, Rafael. Minsan ay naiisip ni Desiree na ang ate niya ang humila kay Rafael patungo sa buhay nila ni Selena. Naisiguro talaga nitong magkakilala ang mag-ama. Naisip din siguro ng ate niya na kailangan niya ng makakasama sa pagtanda at nahirapan na itong maghanap ng dalawang tao kaya pinag-isa na lang yon sa katauhan ni Rafael. Hindi madali ang magpatawad pero handa siyang gawin para sa mga taong mahal niya. Kailangan niya munang iisang tabi ang nakaraan para maghilom siya sa kasalukuyan nang sa ganoon ay maging mas masaya pa sila sa hinaharap. Idinaos din ang kasal nila matapos ang 5 buwan. Wala silang naging problema dahil talagang nagbago na ang mga magulang ni Rafael. Ramdam naman ni Desiree na totoo ang pagbabago ng mga ito at hindi pa kitang tao lamang. Kaya naman ibinigay na rin niya ang forgiveness na hinihingi ng mga ito. Ayaw ni Desiree na ikasal siya na may daladala sa dibdib na hinanakit. Kaya naman bago ang kasal nila ni Rafael, ay ibinigay na niya sa mga ito ang kapatawaran. Baka mamaya kaya hindi siya mabubuntis agad ay dahil sa kinikinkim niyang galit sa mga ito. Kaya naman pinakawalan na niya ang lahat. At ngayon ay masaya silang nagsasama ni Rafael, kasama si Selena at Klein. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.